Malamig na umaga po sa ating lahat. Parang malungkot po kayo pag malamig. Pag mainit, malungkot din. Pag malamig, malungkot din. Dapat kahit anong panahon, walang makakapigil sa kagalakan mula sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kagalakan ko nakasama kita ngayong umaga. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo ba kilala yung katabi mo? Okay. Kaya po sa ating pagpapatuloy, lalong-lalo na po sa ating series title na Know God by His Name, mahalaga po kasi na kilala mo ang Diyos sa kanyang characters, lalong-lalo na po sa pangalan. Kaya po kasi kapag hindi mo kilala ang Diyos na mas malalim pa, yung Diyos na kung saan yung kanyang pangalan ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang character, ng kanyang pagiging Diyos ay mahalaga. Kasi nga, maari po tayong mapahamak. Ano sabi po sa Hosea 4:1b and 6a? Wala na isa man sa inyong lupain ang tapat na nagmamahal at kumikilala sa akin. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kalaman nila tungkol sa akin. Alam niyo po, kaya maraming tao ang napapahamak kasi hindi nila kilala yung Diyos na sinasamba nila. Pag sinabi, oh may Diyos, ganun lang kababaw. Pero yung kanyang katangian by His name, ay hindi talaga tayo kilala. Hindi natin kilala. Kaya po, mahalaga po itong series natin ito, ano ba itong taglay ng pangalan ng ating Panginoon, yung kahulugan, kung saan nire-reveal niya yung sarili niya sa pamamagitan ng kanyang mga pangalan. Kaya yung iba't ibang pangalan ng unting-unting hinahayag sa atin throughout the Bible. Sa Lumang Tipan lalo ipinakikita kung ano yung pangalan ng Panginoon na kung saan hindi lamang tayo lumalago sa kalaman, kundi lumalago pa rin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Di po ba? Kasi pag kilala mo ang Panginoon sa marami niyang pangalan, doon mo lalo na nakikita yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang character. Kaya binibigyan din po ng pangalang ito yung katangian ng Diyos na dapat na nang kilalanin at i-embrace po natin. Kasi maraming pong pagkakataon na minsan yung Diyos, si Diyos yan, malayo sa akin niya kasi Diyos siya. Di ba yung gano'n? Yung katulad yung last week na natin, na mensahe ng Panginoon, Elohim, na kung sabihin, Diyos na makapangyarihan, makapangyarihan yan. Hindi pwede akong dumikit o dumistansya, kaya malayo ang Diyos. Hindi. Kasi po, ang pangalan po ng Diyos ay nagpapakita na lalo tayong maka-embrace, lalo tayong makalapit sa Diyos. Na yung ating Elohim, ang Diyos na makapangyarihan, ito yung Diyos na tanging malalapitan natin. Kaya po, ang pangalan ng Diyos ngayon, sa binabanggit po sa Exodus, ay Yahweh. Yahweh, sabihin mo sa katabi mo, Yahweh. Na ibig sabihin ni Lord o ang Panginoon. Alam niyo po, maraming pagkakataon po, 6,000 mahigit, sa Lumang Tipan, binanggit po ang Yahweh. Ganon. Doon sa Exodus nga, halos 12 sa isang talata lang. Ganong ipinapakita ng Diyos yung kanyang pangalan. Kung bakit ipinapahayag niya ito. Kasi mahalaga ito. Ano ba yung Yahweh? Ano ba yung Lord? Ano ba yung Panginoon ito? Ano po sinasabi sa Exodus 3:13-15? Ang sabi po dito, sinabi ni Moses sa Diyos, kung sakali pong pumunta ako ngayon sa mga Israelita at sabihin ko sa kanila, ito yung pagkakataon po na pinapahayo po si Moses doon sa Ehipto. Kasi mga Israelita po kasi na bondage for 400 years. At narinig po ng Panginoon yung paghingi nila ng tulong. Kaya si Moses po, na dati pong nasa Ehipsyo, ay pinababalik ng Panginoon upang iligtas ang kanyang mamamayan. Ito po yun, sabi nga dito, sabihin ko sa kanila na ang Diyos na kanilang mga ninuno ang nagpadala sa akin upang iligtas sila. At ang sumunod po, at nagtanong sila sa akin, anong pangalan niya? Ano po ang sasagot ko sa kanila? Sumagot ang Diyos kay Moses. Ito yung Diyos, di ba? Ito yung Elohim. Ito yung mensahe ng Panginoon last week. Diyos, Elohim, which is sa iyo, ating makapangyarihan Diyos kay Moses. Ako ay ako at ito ang sagot mo sa kanila. Sabi ng Panginoon. At sinabi po dito, sa 15, at sinabi pa ng Diyos kay Moses, sabihin mo ito sa Israelita, ang Panginoon, ang Diyos na iyong ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, ang nagpadala sa akin sa inyo. Ito ang aking pangalang magpakailanman na itatawag sa akin ng lahat ng mga saling lahi.
Ano po sabi ng Panginoon? Ako ay ako. Yahweh, ang ibig po sabihin, ako noon, ako ngayon, ako magpakailanman, ako ay ako ang Diyos na hindi nagbabago. Parang ako, sasakay ako sa jeep. Nasa jeep ako. Pero pag sasakay ko, may nakaraan na nandoon, ako pa rin yon. Yung ako ngayon, nando pa rin. At yung susunod, ako pa rin yon. Kung magsasabi, hindi siya pwedeng sakupin ng oras or time. Ibig sabihin, ako ay ako. Mananatiling akong Panginoon. Yun po ang sabi ng Panginoon. At sabi dito, magpakailanwan. Ibig sabihin po ito, ipinapahayag ng Diyos sa kanyang sarili bilang isang Diyos na personal at may kaugnayan sa tao. Bilang isang Diyos, sa tingin niyo bakit ginawa ng Panginoon? Diyos siya pero nakipag-ugnay siya sa atin. Bilang Diyos, sino ba tayo kung mga nilikha niya? Kasi nga, ang Diyos natin is a relational and personal God. Siya yung Diyos na yon. Kaya hindi mo pa pwede sabihin, ay Diyos yan, hindi ako pwede makalapit. Kaya marami po nagsasabi na ang Diyos natin, Diyos, hindi mahirap lapitan yan. Hindi. Our Diyos, ang ating Panginoon or Yahweh, ito po ay sa personal God. Ito yung may layunin siya sa atin lahat. Kung bakit tayo nilikha, lahat po ng nilikha ng Diyos may layunin. Kaya ganun siya personal siya. Ano sabi dito sa Exodus 3:13 Genesis 2:8-9, sabi dito. Pagkatapos, nilikha rin niya ng Panginoon Diyos, Elohim and Yahweh, sabi dito, ang isang halaman sa Eden sa bandang silangan at doon at niya pinatira ang tao na nilikha niya at pinatubo ng Panginoon Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay, ay may puno rin na nagbibigay kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Ano po ang inaano po dito sa atin ng Panginoon? Una niya nilikha ang Ardin bago ang lalaki. Kasi in 6 days sa kanya nilikha ang lalaki. Kasi nga, ang gusto ng Panginoon magkaroon ng relasyon ang lahat ng nilikha niya. Kaya binigay ni Lord yung lahat ng pangangailangan ng lalaki tsaka niya nilikha ang lalaki. Ibig sabihin, ipinapakita po rito na may layunin ng Panginoon sa lahat ng nililikha niya, lalo na ang tao. Kasi nga, ang Panginoon natin, Yahweh, is a personal God. Siya yung gusto niya ng relasyon. Kaya nga si Jesus, di ba, sabi, Diyos Ama. Tinuturing niya sa atin yung relasyon na yun. Kaya nga maliligtas ang tao, hindi sa religion eh. Saan po? Relasyon sa Diyos. Yun po ang gusto ng Diyos. Kaya sa atin, bilang siya ang Yahweh na tinatawag natin Panginoon, ay meron tayong relasyon sa Kanya. Ganon siya ang Panginoon. Kahit siya ay Diyos, ang gusto niya sa mga nilalang niya, meron siyang layunin at makalapit sa Kanya ang mga tao na kung saan binibigyan din na may layunin siya sa Kanyang mga ginagawa. Kaya, Pastor, yung bang nangyari sa akin na hindi maganda, may layunin ng Diyos. And everything, do it, sabi ng Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, all things work together for good for those who love Him. Sa lahat ng nangyayari sa iyo, may layunin pa rin ng Diyos. Kaya nga kasi, gano'n ang Panginoon natin. Meron siyang relasyon. Kaya nga, sa atin, mga tinawag ng mga mamamayan ng Diyos, mga Israelita, relasyon, mga anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos? Diba? Yung mga sumasampalataya, sabihin, relasyon, personal relationship with the Lord. Yan si Yahweh, ang Panginoon. Mahal niya tayo, nagmamalasakit siya sa atin, hindi natin nalalaman ang ating layunin unless hindi tayo maganda ang relasyon natin sa Diyos. Kaya nga ang Panginoon hanggat tayo nakaugnay sa Panginoon na lumikha, malalaman mo ang relasyon mo sa Panginoon, malalaman mo ang layunin sa iyo ng Diyos. Kasi relational ang Panginoon. Ang Panginoon kasi, sa pagiging Panginoon niya, Yahweh, gusto niya nakikipag-usap tayo. Gusto niya nakikipag-ugnayan tayo. Kaya ang mga tao na lumalayo sa Panginoon, ano nangyayari ang buhay? Nasisira. Hindi kasi yan ang layunin ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon upang yung kanyang plano at layunin ay mangyari sa ating lahat. Yun po ang nais ng Diyos. Kaya,
mahal niya tayo at nagmamalasakit siya sa atin, hindi niya natin malaman ang layunin at kahulugan ng buhay hanggat wala tayong magandang relasyon sa Panginoon. Si Lord lagi lumalapit yan. Nagkamali ka, lapit ka lang. Kasi gusto ng Panginoon yung relasyon. Relasyon na mapapabuti tayo. Relasyon na magkakaroon tayo ng magandang ugnayan sa Panginoon. At ang Yahweh o ang Panginoon, si Yahweh ang Panginoon, ang kastaas-taasang moral na nilalang. Si Yahweh ang Panginoon, siya yung pinaka-highest supreme moral. Bakit? Kasi siya yung nakakaalam ng mali at tama. Di ba sa atin? Alam ng mali pero ginagawa pa rin. Pinipili pa rin yung mali. Si Lord hindi. Sa kanyang Panginoon o Yahweh, alam niya yung supreme, yung pinakamataas na moral, yung pinakamabuti. Yun ang gagawin niya. Halimbawa na lang, si Tatay Rose. Mabait siya ngayon. Isang linggo, mabait pa siya ngayon. Mabait pa rin. Pero pagdating mga 2 years, hindi na siya mabait. Kasi nagbabago eh. Si Lord hindi. Yung kanyang moral, kataas-taasan, supreme, mananatili yon. Magiging the pinakamabait, pinakamatuwid. Kasi siya yung pinaka-highest moral, siya yung supreme moral na kung saan alam niya yung tama at mali. Yun po ang pinapakita ng kanyang Yahweh, yung kanyang Panginoon. Ano po sinabi dito sa Genesis 2:16-17? At sinabi ng Panginoon Diyos sa tao, Yahweh and Elohim. Nakita natin, makakakain ka ng kahit na anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Siya yung highest supreme moral. Bakit? Kasi alam niya yung mabuti, alam niya yung masama. At sabi dito, sapagkat sa oras na ikainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Ipinapakita po dito ng Panginoon yung kanyang kaisipan na kung saan wala naman nagdidikta sa kanya, self-sufficient siya. Di po ba? Siya yung Diyos na alam yung tama at mali. Kaya nung binigyan si Eva at Adan na huwag niyong kakainin, doon na. Sa dami-dami ba naman ang kinrate ni Lord sa Eden? Ang dami siguro mga punong kahoy doon. Sabi ni Lord, huwag mong kakainin yan. Sa tingin nyo, ba't nilagay ni Lord yun? Di ba minsan, sana hindi na nilagay ni Lord yun. Kaso nga lang, hindi naman tayo ginawang robot ni Lord eh. Ginawa tayo ng may pag-ibig. Pero halimbawa na lang, may bahay ako. Ang ganda ng bahay ko. As pinapunta ko, sino dito ang may gustong pumunta sa mansion kong bahay? Yung nakangtaas, di ba? Pasok kayo. At sabi ko, pumuntahan nyo na lahat. Huwag lang itong master bedroom. Itong kwarto ko. Huwag yung pupuntahan yan. Di po ba? Lahat puntahan nyo na. Okay, maya-maya, yung pinapasok ko na dalawa, pumunta sa master bedroom. Sa tingin nyo, ano mararamdaman ko? Na ako ang may kapamahalaan ng lahat, ako yung may bahay na yon, tapos, sinabihan ko naman kayo na huwag kayong pumunta. Ganon din ang Panginoon. Nasabi ng Panginoon, huwag yung puntahan yan. Nilikha ko yan para sa inyo, pero ako pa rin ang masusunod. Di po ba? Ang nangyari, doon na pumasok. Kaya si Lord, alam niya siya yung highest supreme kasi alam niya yung makakabuti sa ating lahat. Di po ba? Alam niya kung ano yung pinaka-the best para sa ating lahat. Kasi nga siya yung may supreme moral o pinaka-taas-taas ang moral. Alam niya yung tama at mali. Pero sa maraming pagkakataon, katulad yan ni Eva at Adan, hindi sununod. Di po ba? Hindi sinunod yun. Bakit? Ayan ang problema. Alam niyo itong problema pag nakagawa ng kasalanan. Balikan natin. Nung si Eva at Adan, tinikman nito. At si Eva, binigay kay Adan. Anong sabi ni Nakita nila na sila'y hubad eh. Nahiya sila. Hubad pala tayo. At tinakpan nila ng mga dahon upang hindi makita na sila'y nahiya. Alam niyo po, yan ang kasalanan. Nung tinawag sila ng Panginoon, Eva, Adan, nasan na kayo? Ay, lumabas, natatakot po. Bakit? Hubad po kami, Yan ang kasalanan. Kaya ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng dumalabag tayo sa kautusan ng Panginoon kasi pag gumagawa ka ng kasalanan na, natatakot ka na. Di ba ba? At pag gumagawa ka na ng kasalanan, kinahihiya mo na. Kaya tinawag sila ni Eva at Adan, Adan, nasan ka? Natatakot po ako. Bakit? Hubad po ako .
Paano? Ba't kinain nyo ba yung aking pinagbabawal? Kinain. Ganon din po sa atin. Marami pong sinasabi sa atin ng Panginoon as a Yahweh, as a Lord, pero ginagawa pa rin natin. Di po ba? Bakit po, sa tingin, bakit ginagawa ng Panginoon na huwag niyong gawin yan? Bakit? Kasi nga po tayo, nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. We are created by His own image. Yung image na yon na alam ang tama at mali. Kaya ano tinikman na nila, yun na ang naging problema. Una nilabag nila, yung kagustuhan ng Diyos, hindi na sarili. Kaya marami, tanong ko sa inyo, marami nagkakamali, nagkakasala. Hindi ko sinasabing hindi na tayo magkakasala. Mostly, bakit? Dahil sa sarili mo. Mas inuuna mo yung sarili mo. Kasi gusto ko kainin kasi maganda Pero nawawala na yung si Lord dun sa buhay mo. Yung sinabi ni Lord, huwag niyong kakainin, yun ang naging problema. Kaya pinapakita sa atin dito sa Genesis 1:26 na kung saan we are created by His own image, yung imahe na yon na tama, alam mo yung tama at mali doon sa pamamaraan ng Diyos. Ano sabi dito? Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa dagat at sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop na maaamo at maiilap, at sa lahat ng nilalang na gumagapang sa lupa. Alam niyo po, we are created by His own image, kaya tayo may pagpili. Namimili tayo, kaya mamimili ka kung sasamba ka ngayon, umuulan, mag-church ka ba o hindi. Di ba? Meron tayong pagpili, kasi nga we are chosen by the image of God. Ang problema, kung ano yung tama, hindi natin ginagawa. Sabi ni Lord, magsimba ka kasi huwag niyong kalilimutan ng pagkakatipon. Hindi, Lord. Ang lakas ng ulan. Baha na sa labas paano pag uwi ko? Ganun Pero dahil nga we are created by the image of God, dapat alam mo yung consequences ng mga ginagawa mo. Kaya yung consequences, kasi si Lord, hindi po pwede yun. Hindi ka sumusunod. Tapos, hindi mo pakikinggan yung pinagagawa ni Lord. Kaya, ang lakas. Napakahalaga po na yung bawat desisyon natin ay nakaayon po sa kalooban ng Diyos, sa gusto ng Diyos. Kasi pag hindi po yun nakaayon, ano nangyayari? Katulad kay Eva Tadan, kinurse sila. Dapat pamamahalaan lang nila yung nilikha ng Diyos. Kainin nyo na hindi. Sabi ni Lord, yung lupa magkakaroon ng toil, mga tinik, maghihirap ka, ikaw babae, manganganak ka, maghihirap ka, yung isang paa mo nasa hukay. Because of the curse of sin. Yan ang gusto ng Diyos na mawala. Kaya nga yung pinapakita sa atin ng Panginoon, nilikha ko kayo, kawangis ko, upang yung gusto ko na tama, yun din ang tama sa'yo. Yung mali sa akin, yun din ang mali sa'yo. Kasi ang mundo, yung tama kay Lord, mali sa mundo. Di ba? Yung tama, yung mali kay Lord, tama sa mundo. Kaya napakaganda na makita natin yung ating Yahweh, ang Panginoon ay siya yung pinaka-highest supreme moral at tayo ay kawangis niya. Bakit? Doon na natin makikita, ay, kawangis ako ni Lord. Dapat kung ano yung gusto ni Lord, yun ang gustuin ko rin. Di ba? Kung ano yung layunin ng Diyos, yun din ang maging layunin ko. Kung ano ang plano ng Diyos, yun din ang plano ng dapat mga kawangis ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Kawangis ni Lord yan. Kawangis ni Lord. Kaya dapat, ang layunin, ang gusto ng Diyos, ang dapat naririnig, ang nasusunod natin. Ang tanong, sumusunod ba tayo sa Diyos? Pero dahil sa pag-ibig pa rin ng Diyos yan Sa pag-ibig ng Diyos, ipinakita pa rin na ang Diyos ang kabuuan ng lahat ng kahusayang moral. Ibig sabihin, sa Diyos pa rin ang dapat tayo nakatingin. Kung anong gusto mong moral, sa Diyos ka tumingin. Dahil siya yung pinakamahusay. Anong sabi dito? Sa Leviticus 19:1-4. Inutusan ng Panginoon si Moses na sabihin ito sa lahat ng mamayan ng Israel, magpakabanal kayo. Dahil ako ang Panginoon ng Diyos ay banal. Lagi magkasama ang Panginoon Diyos. Elohim and Yahweh. Sabi dito, dapat yung igalang ang inyong ina at ama. Sundin nyo mga ipinagagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga. Ako ang Panginoon na inyong Diyos,
huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan o gagawa ng mga imahe nila o ako ang Panginoon na inyong Diyos. Alam niyo itong Leviticus, babasahin Genesis, Exodus, Leviticus. Nung nakalabas na sila, ang Israelita, makikita nyo, sinabihan sila ng Panginoon na wag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan. Anumang anyo ng hayop, huwag kayong gagawa. Nang lumabas sila, dumaan sila doon sa nasa Mount Sinai na si Moses, anong ginawa ng mga Israelita? Gumawa ng ribultong ginto at sinamba nila. Kung gusto natin magkaroon ng moral, lalo na't mabuti, moral na mabuti, lagi tayong titingin at wala tayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan. Alam niyo po, dito sa mundo, lalo sa panahon natin, hindi nga tayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga imahe. Pero maraming Diyos-Diyosan ang mundo ngayon. Ang sarili mo, minsan Diyos-Diyosan mo yan. Ang kayamanan, ang trabaho, ang pamilya, ang kapwa mo, gaging Diyos-Diyosan mo yan. Pag-aaral. Hindi mo na ako mag-church, hindi mo na ako pupunta kasi kailangan kong pumasa. Diyos-Diyosan yan. Lahat ng bagay na inilagay mo sa pwesto ni Lord is idolatry. Diyos-Diyosan yan. At yung panahon na yon, akala nila, okay na mga Israelita. Hindi. Kasi sa pagkakataon yun, sinuway nila ang Panginoon. Bakit? Ang kabanalan ng Panginoon ay nandun. Yung kanyang pagiging, yung kanyang supreme moral, may kabanalan ito. Kaya nga siya, pag may nagkakasala, pinaparusahan niya. Kasi nga, hindi niya tinotolerate ang kasalanan. Kasi banal nga siya, mataas yung moral niya. Kaya unang-una, hindi man siya nagkakamali. Hindi siya yung tao na katulad natin na nagkakamali tayo. Siya hindi. Kaya siya yung pinaka-supreme moral. Kasi nga, yung kabanalan nandun at mananatili yun sa Kanya. Kaya ako ay ako. Sabi doon. Sa atin din, bilang mga kawangis na yung kabanalan, meron din tayo. Kaya nga dapat yun, pinipili natin, kasi meron tayong choice by His own image, meron tayong pagpili. Piliin natin yon. Kasi ang kabanalan po, tayo po sinet apart para kay Lord. Itinangin ka para sa Diyos. Hindi sa mundong ito, o walang sino man, kundi para sa Diyos ang lahat ng mananampalataya. Kaya ang gusto ng Panginoon, bilang siyang Yahweh, siya yung Panginoon, gusto niya may kabanalan din tayo. Kasi ang Diyos ay banal, dapat makita rin sa atin yung kabanalan na yan. Ano sabi dito sa unang Juan 1:5? Ito ang mensahe na narinig namin mula sa Kanya. Kanyang anak, ipinapahayag namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya walang anumang kadiliman. Yung kabanalan na yun, nagtataglay ng kadilisayan, dalisay, liwanag. Kaya nga sabi, kayong mga mananampalataya, kayo ay mga ilaw at asin. Kasi yung kabanalan yun, nagtataglay ng liwanag. Kaya nga, ang sino mang may kadiliman sa buhay, kapag lumapit sa kabanalan, sa liwanag ng Diyos, ano nangyayari sa kadiliman ng tao? Nagiging liwanag. Kasi sabi ng Panginoon, walang dilim sa akin. Puro ko liwanag. Kasi nga siya yung Yahweh. Siya yung ako ay ako. Ako yung banal na Diyos. Kaya nga tayo, lahat na may problema, di ba? Sino ba dito lumapit sa Panginoon na matuwid ka na, ayos ka na? Wala. Lahat tayo may tama eh. O lahat tayo may kadiliman. Pero yung taglay ng Yahweh na yan, ang Panginoon na yan, pag lumapit ka sa Panginoon, anumang dilim ng buhay mo, magiging liwanag. Yun ang katotohanan. Amen? Lahat tayo binago ng kaliwanagan at kabanalan ng Diyos. Hindi mo natin maitatanggi yan. Na maraming dilim sa buhay mo, pero nung lumapit ka sa Panginoon, dahil ikaw ay kawangis ng Diyos, nilikha ka ng Diyos na kawangis niya, na dapat yung mali sa buhay mo, hindi mo na ginagawa, yung pamamaraan at gusto ng Diyos mangyari sa buhay mo, lalapit ka sa Kanya. At ang paglapit na yon, lilinisin tayo ng Panginoon. Clean as na parang ulap, yebe, sa puti. Kaya nga pagdating ng panahon sa Book of Revelation, lahat ng mananampalataya nakaputi lahat. Ibig sabihin, wala na yung bahid ng kasalanan, wala na yung yung shame, katulad ni Eva at Adan, yung kahihiyan, yung takot, wala na yan. Tinanggal na ni Lord yan. Bakit? Dahil yung kadiliman sa buhay mo, naging liwanag dahil sa kabanalan ng Diyos. At tayo pinapagimbanan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya tayo naging karapat-dapat
naging tayo ay alin? Naging para tayo makalapit sa Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At yan ang binigay na kalikasan. Yung kailangan na yung pagkatao maihain ay perpekto. Yung ating magiging kabayaran o yung papalit sa atin na para mawala yung shame, mawala yung takot, o ano namang mantsa o sumpa ng kaaway, kailangan ipalit yung perpekto ang ating Panginoon. At yun yung kaperpektuhan ng Diyos, ng ating Yahweh. Na ipapakita dito yung kanyang supreme moral ay tunay dahil wala siyang gagawang kasalanan. Ano sabi dito sa Exodus 34, 5-7? Bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at binanggit niya ang kanyang pangalang Panginoon, Yahweh. Habang nakatayo si Moses sa presensya niya, dumaan ang Panginoon sa harap ni Moses at sinabi, "Ako ang Panginoon, Yahweh ang mahabagin at matulungin Diyos, mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit. Ipinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila, pagsuway at mga kasalanan. Ngunit pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na kanilang salinlahi hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon." Kasi nga siya yung highest supreme moral, meron siya nun, hindi niya pwedeng hayaan yung gumagawa ng kasalanan. Kaya nga si Eva at Adan pinarusahan din eh. Binigyan, kasi nga yung kanyang mataas, yung kanyang pagiging perpekto, ay hindi pwedeng baliwalain niya. Lalo na yung kabanalan na yun, hindi po yun nagtotolerate ng mga kasalanan. Kaya nasa wilderness sila, di ba? Ang dami yung pinapatay. May nagtanong, bakit kayo pinapatay ni Lord? Masyadong si Lord Masyadong mabagsik. Kasi po, yung ginagawa ng pinapatay niya ay maghahasik ng kasalanan sa buong Israel. Hindi niya pwedeng pahintulutan yun kasi mauubos ang Israelita. Hindi yun ang plano ng Diyos sa mamamayan niya. Kasi siya ay banal, may supreme moral siya, alam niya yung tama at mali, nagagawa niya yun. At tayo bilang mga nilikhang wangis ng Panginoon, ano yung binigay sa atin ng Panginoon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung perpekto na para i-offer. Kasi pag-ibigan ng Diyos, ang Diyos ay mahal na mahal tayo eh. Na kahit alam niya na tayo ay not worthy kasi tayo nagkakamali, pero sabi ni Lord, ako yung Yahweh na mapagmahal. Di ba sabi dito? Mahabagin, matulungin, mapagmahal, matapat ako at hindi slow to anger. Nagagalit siya pero madaling mawala. Pero dahil nga kay Eva at Adan, nagkasala, meron kaagad na solusyon sa pamamagitan sa cross na nagdusot na matay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Yon ay dahil isang banal na Diyos ay nagpaparusa din sa kasalanan. Kasi banal siya. Kaya nga binigay si Jesus upang katubusan, upang yung kabanalan may ibalik sa atin. Kasi yung kasalanan, natanggal ang kabanalan. Kaya nung si Jesus ibinigay, pinapaging banal tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil anumang meron ka, hindi dahil sa cross na nangyari doon, ibinalik yung kabanalan. Upang sa ganon, yung kasalanan natin na nagiging hadlang upang hindi tayo makalapit sa Panginoon dahil sa Diyos, kay Yahweh, dahil sa kasalanan na yan. Pero dahil nga ang Diyos ay pag-ibig, ibinigay niya si Jesus. Kaya tuwing nakikita po natin ang cross, nakikita natin yung kabanalan ng Diyos. Sino ba tayo? Pero dahil banal ng Diyos at mahal na mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya yon. Ang tanong sa atin ng Panginoon, ano ang tingin mo sa utos ng Diyos sa'yo? Ano lang yan? Hindi ko sineseryoso yan. Minsan ganun ba tayo? Yung utos ng Diyos, hindi tayo, ganun tayo kaseryoso, parang si Eva at Adan? Hindi ganun siniserious? O nais mo ba siyang sundin sa lahat ng inuutos niya sa'yo? Kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos na robot eh. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Kasi kung hindi tayo mahal ng Diyos, robot na lang. Paano na siya may hirapan? Hindi. Kasi mahal niya tayo, meron tayong pagpili maging sa pagsunod niya. Kaya nga si Eva at Adan, isa yung halimbawa na hindi ginawang robot sila Eva at Adan. Binigyan ng utos, pero sumuway, pero maganda pa rin ang ipinakita ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya. At nangyari sa halamanan ng Eden, malinaw ng pagpapakita na kapag nagbigay ng babala ang Diyos, dapat natin itong seryosohin. Mga kabataan,
Parang kokonti kabataan. Di ba? Pag nagbigay, mostly naman sinasabi ng magulang natin, galing sa Diyos eh. Seryosohin natin. Maging mga magulang din. Maging instrumento tayo ng halimbawa. Kasi seryoso si Lord. Pag si Lord ay nagsabi, wag mong gawin yan, wag kang pumunta yan sa ganyan lugar na yan, sa ganyang daanan, wag kang pumunta. Kasi siya yung highest, supreme, moral. Alam niya yung tama at mali sa'yo. Kaya sabi sa Jeremiah 24, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Yung plano ng Diyos, hindi makakasakit sa'yo. Hindi ka mapupunta sa ikasasama mo. Pero dahil nga mayroon tayong free will, ang tanong sa'yo ng Diyos, susunod ka ba? Kahit alam mo na si Lord ay may alam ng tama at mali, sa'yong makakabuti sa'yo, pero binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na mamili. At hindi lang yun, kapag siya'y nangako, dapat nating panghawakan ito. Kapag si Lord ay nagbigay ng pangako, panghawakan mo yon. Dahil si Yahweh, ang Panginoon, ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya, alam niyo po ba, nung panahon pa ni Abraham, pag binasa niyo po ang Genesis, sinabi na rin yung mangyayari sa Israelita. Sabi niya, aalalahanin ko yung covenant ko sa angkan ng mga Israelita. Pero darating pa yung panahon na sila yung 400 years, sila ay magiging alipin. Pero pag nasakop na nila at mawala pa ang mga Amoreo, ibabalik ko sila sa lupang pangako. Antimano pa lang, una pa lang alam na ni Lord na mangyayari. Kaya nung panahon na yun, nangako ang Panginoon at nangyari yun. Napalaya ang mga Israelita upang pumunta dun sa lupang pangako. Panahon pa ni Abraham yun, ha? Si Lord, pag sinabi niya, mangyayari yun. Pag ipinangako niya sa'yo, mangyayari yun. Pag ipinangako sa'yo ang kagalingan, mangyayari yun. Pag ipinangako sa'yo ng Panginoon, magiging abundance ka sa lahat. Pangako ng Panginoon, panghawakan mo yun. Lahat ng pangako, mangyayari sa'yo. Ang tanong, naniniwala ka ba? Ito pa, isa, para tayo, lalo natin makita yung Yahweh, yung Panginoon na ito. Ano nangyari dito sa Genesis 3:21? Pagkatapos gumawa ang Panginoon ng Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at asawa nito. Saan dito yung pangako? Saan dito yung pangako? Balikan natin. Nung kinain ni Eva at Adan, yung prutas, anong nakita nila? Hubad sila. Di ba? Nahiya sila. Anong tinakip nila? Dahon. Oh, dahon. May nakikinig. Dahon. Di ba? Pero, bakit pinalitan pa ni Lord ng balat ng hayop? Kasi yung dahon na yon hindi kayang takpan yung kahihiyan, yung takot, kaparusahan ng kasalanan. Pag nagbalat ka ng hayop, binalata mo, hindi pwedeng walang dadanak na dugo. Di po ba? Meron ba dito nagbalat ng hayop? Sa mga kambing, yung mga Ilocano, yung mga, di ba? Yung tawag dito, mga luto, kinakain yung mga, hindi pwedeng walang dadanak na dugo. Anong pinakita po dito? Na ibig sabihin, nung nagkasala si Eva at Adan, hindi pinabayaan sila ni Lord sa kahihiyan ng kasalanan. Kundi sabi ni Lord, nangangako ako, sa pamamagitan ng dugo, mawawala na yung kahihiyan ninyo, yung takot ninyo, at kaparusahan dahil sa nagawa niyong kasalanan. Anong dugo yun? Kay nino yun? Yun ang pangako ng Diyos mula sa mahalagang dugo ni Jesus. Nakita nyo, alam na ni Lord yung mangyayari, kaya alam niya agad niya kung ano yung ibibigay niya. Bakit? Nakamid-damit na bakit pinalitan? Kasi nga, hindi kayang tanggalin ng anumang bagay, ng kahihiyan, ng bunga ng kasalanan, ng anumang bagay, kundi sa pamamagitan lamang ng dugo ni Kristo upang mawala yung kahihiyan ng kasalanan. Yan ang ipinangako ng Panginoon na tinupad niya. Ano sabi dito? Sa 1 Pedro 1:18 hanggang 20. Alam naman ninyo kung ano ang pinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minano nyo sa inyong mga ninuno. Kay nino? Kila Eva at Adan. Ang pinagtubos sa inyo hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo na katulad siya na isang tupa na walang dungis o kapintasan na inhendog sa Diyos.
Bago pa likhain ang mundo, ang sabi dito, pinili na ng Diyos si Kristo upang maging tagapagligtas natin. From the beginning, may pangako na sa atin ang Panginoon. Alam na makakasala ang tao. Alam niya na mapaparusahan ang tao. Pero ang Diyos ay mahal na mahal tayo. Sa pamamagitan ni Jesus, sabi niya, ibibigay ko yung aking bugtong na anak, yung kamahal na mahal ko, upang alin? Yung pangako ay maisakatuparan. The Yahweh, the Lord na kung saan puno ng pag-ibig, na kahit sa pagsuway nating lahat, sino pa dito hindi nagkakasala? Lahat tayo eh. Pero sabi ng Panginoon, tutubusin kayo sa makapangyarihang dugo ng ating Panginoon sa Kristo at ipinahig siya ng Diyos dito sa mga huling araw, alang-alang sa inyo. Ako pa rin ang tagapagligtas noon, ngayon, at magpakailanman. Yahweh ang Panginoon. Amen? Hindi magbabago yun. Kahit ang tao ay dumami ang kasalanan, pumatay ka ng napakarami, ang Yahweh na to, si Jesus na ito, na ibinigay ang buhay, ang dugong tumulo dun sa cross, ay mananatiling kayang magligtas sa anuman tao, anuman ang nagawa niyang kasalanan. Yahweh, ang Panginoon. Yan ang Diyos natin. Elohim. Siya yung makapangyarihan Diyos na kung saan nangako na magpapatuloy kay Abraham at Sarah hanggang sa atin. Di ba? Sabi dito, kapag kayo ay co-heir ni Abraham because of your faith, co-heir kayo ni Abraham. Ano man ang pangako kay Abraham, pangako din sa atin lahat. At yun ay tinutupad ng Panginoon. At yun ay makikita natin sa pangako na nangyari noon sa ating Panginoon so Kristo. Bakit? Ang pangalang nung inangkin ni Jesus, ang pangalang ako ay ako. Inangkin din ni Jesus. Ibig sabihin, ipinapakita yung triune God na ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay iisa. Ang sabi dito, sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa Kanya, wala ka pang 50 taon. Kasi bata pa si Jesus eh. 33 nga lang siya noon, di ba? Ngayon, sinabi mo, nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, ang totoo, bago pa ipinanak si Abraham, ako ay ako. Yahweh, the Lord. Siya pa rin yun. Anong ibig sabihin nun? Ang sinong sumasampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ay nakatuparan ng pangako ng Diyos Ama, yung Yahweh sa ating lahat. Kasi iisa sila. Di ba? I am who I am. Siya ang pangakong pagpapala mula sa lahi ni Abraham na ibinigay ni Jesus sa kanyang buhay upang matubos tayo sa kabayaran ng kasalanan. Natutupad ang mga pangako ng Diyos dahil siya tumutupad sa kanyang mga pangako. Tingnan na lang natin yung from the beginning. Bakit ko po lagi sinasabi sa inyo? Kung di tapat ang Panginoon, di ba sabi doon, bago pa likhain ng mundo, ibinigay na si Jesus. Isabihin, seryoso si Lord. Pag sinabi ng pangako ko sa iyo, seryoso ako doon. Kasi hindi pa nga nangyayari, ibinigay ng promise eh. Tayo, madali tayong mainip eh. Tagal mo Lord, kailan mo? Sabi mo, pag naging Kristiyano na ako, 10 years na ang Kristiyano, ba't ganyan pa rin ang buhay ko? Hindi pa rin ako mayaman. Hindi pa rin ako nakakaalis sa ganito. Sitwasyon ko, magulo pa rin ang buhay namin. Pag nangako si Lord, mangyayari yun. Ang tanong ba, yung bang pagpili mo na sundin si Lord, nagagawa mo? Kasi yung mga pagsunod natin, malaking bagay yan. Kaya nga nawala yung pagpapala kila Eva at Adan eh. Minsan naisip nyo ba, kung di nagkasala si Eva at Adan, paano manganganak ang mga babae? Di ba? Kasi yung panganganak, because of sin yan eh. Maghihirap, mamamatay. Paano kaya? Minsan naisip nyo ba? Minsan naisip ko yun eh. Paano na kaya? Paano na kaya ang mga lalaki magtatrabaho? Hindi, kasi sabi ni Lord, rule. Lahat, pangunahan nyo lahat ang likha ko lang. Pangalanan nyo lang yan. Hindi ka maghihirap, hindi ka magtatrabaho. Kasi nagtrabaho ng binungkol na yung lupa, may mga tinik na, may mga thorn and ano pa. Hindi ganun siguro. Sabi ko, maganda siguro eh. Kasi yun ang plano ng Diyos. Kaya napakahalaga sa atin yung makilala natin ng Panginoon sa pamamagitan ng pangalan niya. Bakit? Kasi wala tayong maipagmamalaki rito. Yung yaman mo, yung talino mo, anumang bagay na meron ka galing sa Diyos. Ang dapat ipinagmamalaki mo, yung makilala mo ang Diyos. Ano sabi po sa Jeremiah 9:23-24? Ito ang sinasabi ng Panginoon.
Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya, o ng malakas ang kalakasan niya, o ng mayaman ang kayamanan niya. Alam niyo po, kahit malakas kayo, kapag dumarating yung mga sitwasyon, lalo lindol, di ba, pag natabunan ka na, ano magagawa ng lakas mo? Pag inanod ka na ng baha, ano magagawa ng lakas mo? Ang Diyos pa rin na magliligtas sa'yo. Maging kayamanan mo ngayon. Di ba, nung nagdaang pandemic, anong yaman? Wala eh. Wala lahat eh. Wala makalabas eh. Di po ba? Walang silbi. Ano sabi dito? Kung gusto ng sinuman na magmalaki, dapat lang niya ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawa niya akong ang Panginoon, Yahweh, mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Dahil iyon ang kinalulugdan ko, ang Panginoon na nagsasabi nito. Ang makilala at maunawaan ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung pangalan eh. Lalong-lalo po, di ba, pag binasa natin ng Bible, bakit pinapalitan? Si Jacob Jacob ang pangalan, ibig sabihin po niyan, mandurugas. Kaya pinalitan na Israel eh. Si Peter, na dati rin Pedro na pinalitan kasi madali siya masway para kang tambo. Kung saan ka dalhin, nadadala ka. Pinalitan ni Lord John, isa kang bato. Sabi niya kay Peter, magiging isa kang bato na matigas, hindi kayang isway. At ganun din po sa atin. Kaya tayo pag magpapangalan sa mga magiging anak nyo, tignan nyo ang kahulugan. May kapitbahay kami sa misis ko, dahil panahon ng COVID, pinangalan COVID, John COVID. Maganda naman may John, kaso may COVID. Minsan hindi natin iniisip. Minsan yung asawa ng naman, dahil manginginom, lagi ininom brandy, ang pinangalan brandy. We're not talking, ba yung ganun, minsan, kaya si Lord, iba eh. Kasi yung pangalan, may ibig sabihin nito. Ito yung nagre-reflect sa tao. Kaya minsan, bakit ganun ng tao? Tanong mo yung pangalan, ay, kaya. Kasi, ganun eh. Minsan naitanong ko niyo ba nung last week, anong ibig sabihin ng kahulugan, o kahulugan ng pangalan yun? Na-research nyo na? Na-google nyo na? Ha? I-google nyo. Kasi meron yan, totoo yan. Hindi nyo alam? Kaya mahalaga po yun eh. Lalong-lalo na ang ating Yahweh, ang Panginoon, personal God. Ito, may isang kwento, dito ako magtatapos. May isang karpintero. Habang siya ay naglalagay sa box ng kanyang ibibigay, may ipadadala sa China, sa orphanage, naglalagay siya. At nung naikahon niya na, naibigay niya na, sabi niya, nasan yung salamin ko? Hinahanap niya kung saan. Ako, mahal na mahal yun. Sabi niya, hindi ko pwedeng hinanap. Wala, hindi niya makita yung salamin. Sabi, ano ba yan? Ang mahal-mahal ng bili ko dito. Bibili na naman ako ng bago para dyan. Eh di, wala na. At yung nakahon na napunta ng China, napunta ron sa missionary. Kasi nga, missionary sa orphanage sa China. At ang nangyari yon, wala na. Bumili na ng bago yung karpintero. Kahit tagalisan, ano ba yan? Nalagay ko pa sa kahon na punta pa sa China. At lumipas ang mga ilang buwan, taon, yung missionary nagpatotoo. Ganito, punta sa harapan, sabi niya. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi nung kami nag-mission sa China, nagkaroon ng kaguluhan. Kasi po, sila eh. Hindi na po sila Christian country. Nagkagulo. Talagang, yung salamin ko po nahulog. Yung salamin ko nasira. At mabuti na lang, may natagpuan akong salamin dun sa kahon. Ito pa ang mabigat. Yung salamin na yon, tugman-tugma dun sa grado. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung salamin niya yun, napakahalaga yun. As a missionary, sabi niya nun, nagpapasalamat ako. Yung tao na karpintero nasa likod, iyak ng iyak. Bakit? Yung akala natin, yung nawala sa atin, hindi magandang nangyari, hindi maganda ang patutungan. Alam niyo po, ang Diyos natin is a personal God. Kumikilo siya bawat personal sa ating lahat. Amen? Yahweh is a personal God. Amen? Meron siyang paggagamit siya ng ibang tao upang malaman mo na si Lord ay kumikilos sa'yo. Iyak yung karpintero. Pero bakit? Yung palang salamin niya, ginamit yung missionary para sa karangalan ng Diyos. Kasi our God is a personal God. Sa iyo may pinakamataas, supreme moral, at pangalawa, pag nangako ang Diyos, si Yahweh ang Panginoon, matutupad yon. Amen? Palakpakan natin ang Pwede Pwede tayong yumuko at manalangin.
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, Panginoon. Unang-una, sa mensahe mo, last message, Elohim, ang Diyos na makapangyarihan, at inulit mo, ang Panginoon Diyos, ibig sabihin, ang Panginoon, Elohim, ang makapangyarihan. Ibig sabihin, Lord, tunay, Lord, na walang makakahadlang sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, ano man ang nararanasan ng bawat isang naririto, Panginoon, alam niyo po ito, Lord God. At alam ko, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salita mo ngayon, lalo mong ipinakita kung sino ka. Lalo mong hinahayag sa pamamagitan ng iyong pangalan na kayo ay personal sa amin. Na nilikha mo kami na hindi lamang para magbigay kapurihan, hindi lamang yon, kundi makasama kami for eternity. Na maranasan namin yung plano mo na unang nilikha mo ang Eden, ang mga mundong ito kung saan para i-bless ang mga tao. Pero dahil sa kasalanan, naging curse ito. Pero Lord, dahil nga sa mahal mo kami, ibinalik mo yon sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Kay Lord, sa oras ding ito, Panginoon, muli namin ibinabalik yung disenyo mo para sa amin. Hindi na kami nasusunod, sabi mo sa Galatians 2:20, I no longer live, but Christ who lives in me. Kayo na ang namumuhay sa buhay namin. Ayaw na namin yung sumpa ng kasalanan na nangyari way back kay Eva at Adan, Lord, hindi na po magpatuloy ito. Kundi ang magpatuloy ang buhay namin na mabuhay para sa iyo, ang sumusunod sa inyo, sapagkat kayo ay ako, ang Panginoon, ang Yahweh, na hindi magbabago, mapagmahal, slow to anger, tapat sa pangako. Kaya Lord, sa oras na ito, Lord, we surrender all to you, Lord God. Kayo na ang maging Panginoon. Kayo na ang Yahweh ng buhay namin, Lord God. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At sa